Magsisimula na ngayong araw ang exciting matchups at labanan ng mga top teams na pamilyar ng bawat mukha at rematches. Pero subukan nating suriin ang bawat team stats at sino-sino ang mga injured players na posibleng makaka-apekto sa team. Titingnan din natin kung sino-sino nga ba ang dehado. Huwag kayong magagalit dahil ang mga magiging dehado natin na mapipili, hindi naman ibig sabihin na yun din ang magiging resulta. Tsaka konting slides lang naman ang kaibahan ng apat na teams na to. Kung sino naman sa tingin nyo ang mga dehado, comment mo lang yan sa baba. Tara! Simulan natin dito sa TNT laban sa Ross. Kung di ako nagkakamali, pangatlong beses na to na sila ang nasa semis bracket natin. Una sa lahat, ang TNT merong mga players ngayon na hindi 100% healthy. Pero kahit papaano, pwede maglaro. Gaya ni Calvin Oftana. Ang high flyer na to, merong grade left ankle sprain na ininda laban sa do or die match nila sa Magnolia. Pero hindi na raw masakit. Pero hindi pa siya fully healthy talaga. Na masasabi mo na super conditioned. Worth it naman konti kasi at least nakakuha siya noon ng 39 points, 22 rebounds. Kaya naman pala, kasi grabe yung efforts niya, naka-double-double pa. Pangalawang player na injured ngayon ay si Jordan Heading, na game time decision na naman siya para sa darating na game 1. Hanggang ngayon kasi bumabalik-balik pa yung kanyang back spasms. At dito lang din napatunayan ng TNT na kaya pala na-trade si Heading ay dahil sa sobrang injury prone nito. Ang prediction ni Coach Shot sa kanya, baka wala nga siya sa game 1 kasi depende na lang din yan sa kanyang doktor. Ang unfully conditioned ng dalawang to ay baka makaka-apekto talaga. Itong Ross naman ang problema sa kanila ay kulang sila sa big man. Sobrang crucial din yung pagkawalaan ni Bo Belga sa roster dahil kailangan ang presensya ni Bo sa ilalim para sa depensa at rebounds. Itong pagkawala pa lang ni Bo medyo tagilid ng Ross konti. Konti lang naman. TNT kasi merong big man na experience na at mataas ang reach. So si Poy Era man tinutukoy ko. Tapos idagdag mo pa si BGR. Naku, baka may isang player na naman ang masiko ng malubha. So para sa akin medyo dehado ang Ross dito pero hindi ko pa sinasabi ang posibleng resulta. Again, depende pa rin yan kung paano nila i-outsmart ang mga weaknesses. Kasi ang kalakasan ng Ross fast-paced, takbuhan ng todo sa magkaabilaan. Pagdating dyan, ibibigay ko ang point na yan para sa Ross. At yan din talagang brand ng basketball nila. Kaya nga hindi nagtatagal si Kelly Williams kapag Ross ang kalaban kasi napagod agad. As long as kaya ng pigilan ng Ross ang size advantage ng TNT, solve pa rin ang Ross. May ibang segment lang talaga na nananalo ang TNT gaya ng paramihan ng shooters, consistency of number ng big man. Ang Ross, lamang nila takbuhan at masisipag pa lahat. Kung naglalaro man sila technically, mas naglalaro sila ng bahala na style. Yun bang kahit anong mangyari wag lang sumuko, makahabol tayo, hindi ayos lang. Makoys, sino ang dehado sa dalawang to? Ngayon dito tayo sa Ginebra at San Miguel. Ang dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng SMC Corp. Ang Ginebra, marami athletic players na nakaka-rebound. Marami din silang shooters, marami silang pesky guards at marami silang nasa support role gaya ni Jason David. And of course, yung mga nasa bench. Ang San Miguel, maraming aging players pero kayang-kaya pa, especially Marshall Lassiter. At ang bilis pa niyang tumitira. Dinagdag nila si Wami Chongson na isang consistent shooter din. Bukod dyan, meron silang Don Troliano na pang all-around ang datingan. Kung big man ang pag-uusapan, hindi pwedeng hindi mapag-usapan si Junmar Fajardo na kahit kailan hindi na natatalo ng kahit sinong big man na alam nyo. Si Japet, athletic, sumisipa pa. Nagkaka-average ng 18 points, 8 rebounds, 1.6 steals per game. Kapansing-pansin din na tumaas ang kanyang FG percentage. Nakakuha siya ng 60% sa portion na to. Si Junmar ang wag na nating questionin. Siya pa nga rin nangunguna sa PBA race ngayon. Sa palagay nyo, sino ang dehado sa dalawang team? Sa aking opinion lang, mukhang Ginebra po ang medyo tagilid dito. Naalala nyo ba yung huling game nila sa regular season? Sobrang hirap ng Ginebra sa San Miguel lalo na kay Junmar. Kasi si Junmar 95% healthy at mataas din ngayon ang shooting percentage ng team. Kasi si Chongson unti-unti na nagiging fit sa San Miguel. Sa mga Ginebra fans dyan, huwag kayong magagalit ha. Hindi naman ibig sabihin na dahil natalo ang Ginebra sa regular season, yun din ang magiging resulta ng semis nila. This time, pagdating sa playoffs, ibang usapan na yan. Pero sa totoo lang, konti lang naman ang pagkakaiba. Diyan na lang talaga magkakatalo-talo under the basket. Susan kayo, kampihan na!